Magandang araw po. Salamat sa Panginoon at binigyan tayo ng pagkakataon na makapagbahagi. Gagawin natin ngayon ay magkakabit po tayo ng mga lights dito sa XR125 Honda. At kung bago ka pa lang sa akin channel, sana huwag kalimutan na mag-subscribe at pakipollow na rin yung Facebook page ko, Dexter Works. Tara, ayusin natin to. At ito na mga ka-works, tinanggal ko na yung cover, tangke at saka yung upuan. Ito yung switch, unang-unang ginawa ko dito. Nilagyan ko ng switch at kinontak siya dito sa may flasher relay. Dito ako kumuha ng accessories na linya, yung kulay itim. Tapos yung isa dito ipapagapang natin to. Positive na linya ito para sa ilaw. Ito po yung output ng galing sa switch na positive na linya galing accessories wire. Papagapang natin ito papunta sa ilaw, sa positive na linya rin ng ilaw. Doon natin i-connect ito. Ulitin ko mga ka-works, galing ito sa flasher relay, yung may marking na letter B or battery. Doon ako kumuha ng accessories na linya. Pag sinusi mo, nasusuplayan ng positive na linya. Yung galing dito sa flasher relay, kinunik ko siya sa isang linya dito sa wire ng kanyang on-off switch. Tapos yung output, yung isang wire ng on-off switch, dito ko siya pinapagapang papunta sa ilaw, sa positive na. At meron ding iba na nakamarking sa kanyang flasher X at saka L. Doon tayo sa X maglagay ng wire connection papunta sa switch. At ngayon lagyan ng electrical tape mga ka-works. Itong kinunikta natin dito mula sa ilaw, itong positive na linya. Itong wire na mula sa ilaw, nilagyan ko ito ng palatandaan. Yung positive, yung isang wire na positive ni pinalatan ko sa dulo, at yung isa hindi ko pinalatan, yun yung negative. Yun lang ang ginawa kong palatandaan para hindi magkabaliktad yung positive at saka negative na wire, at para hindi tayo malito. Tapos dito tayo kukuha ng ground sa may battery, sa negative terminal. Itong ilaw, hindi kayo malilito dito kasi may palatandaan dito, may nakalagay na positive sign at saka negative sign. Dito nakadikit mismo sa kanyang ilaw. At saka yung wire, magkaiba rin yung kulay. Yung wire ng ilaw, kulay puti, yung negative. At saka yung positive na wire dito sa ilaw, kulay puti na may stripe na red. Yun ang positive na linya galing sa ilaw. Yan ang papasukan natin dito mula sa switch, yung positive na linya. Diyan natin i-connect yung wire na galing sa switch na pinapagapang natin. Tapos pag-isahin natin yung positive sa kabilang ilaw at saka positive din dito sa kabilang ilaw, at saka yung negative pag-isahin din. At tinugtungan ko siya ng wire na kulay pula, yung wire na galing sa ilaw, yung kulay puti at saka yung puti na may stripe na red. Nilagyan ko siya bawat isa ng dinugtungan ko siya ng wire bawat isa na kulay red. Ito na yung ginawa ko ngayon, galing ito sa ilaw. At ito yung negative na galing sa ilaw, negative na linya, yung ground. Ilalagay natin sa negative terminal ng battery. At ito po yung kulay puti na galing sa ilaw, dinugtungan ko lang ng wire na kulay pula para umabot dito sa terminal ng battery, negative terminal ng battery. Dito natin ito ilalagay. Ayan na mga ka-works.
higpitan ko muna to mga kawork. Apat yung nilagay dito na ilaw ni Busing. Gusto niya apat, dalawa dito sa may ilalim ng tangke at saka dalawa din dito sa likuran sa may ilalim ng kanyang pinder dito sa likuran. Kaya apat na ground yung dinugtungan natin. Apat na wire yung pinag-isa natin dito. Wire ng ground. Apat ito. Pag-isahin natin ito mga kawork. Yung unang ginawa ko dito, una kong nilagyan ng ground dito sa likuran. Dito ako nagsimula sa ilalim ng kanyang pinder. Meron ng nakalagay na ilaw dyan. At ngayon ilalagay na natin tong dalawang ilaw dito sa, lagyan ko muna to ng wire. Dugtungan ko muna to. Tapos ilagay ko to mamaya dito sa ilalim ng kanyang tangke. Itong ilaw, tapos yung wire na nilagay ko idudugtong natin dito sa wire na galing sa ground ng battery. Dugtungan ko tong apat na wire dito sa kanyang ilaw. Dalawang ground at saka dalawang positive. Itong positive na wire na galing dito sa ilaw, di natin i-direct dito sa positive ng battery. Doon natin i-connect sa on-off switch na pinapagapang natin kanina na wire. Pag-isahin natin yung positive, tapos doon natin i-connect natin doon sa galing sa switch na wire. Kasi galing yun sa accessories wire na pag inon mo yung susian, doon pa siya masusuplayan ng positive na kuryente, ang linya ng kanyang wiring. Kasi ganito yan ang flow ng kuryente dito sa kanyang motor. Pag on mo ng susian, masusuplayan ng accessories wire ng positive na linya galing sa battery papunta sa susian. Tapos yung susian magsusupply dito sa flasher ng accessories na linya. Dito na magsusupply siya sa flasher ng positive na kuryente. Tapos yung switch na nilagay natin, yung on-off switch, doon natin kakabit sa flasher, yung sa accessories wire, yung kulay itim. Tapos yung on-off switch, yung isang wire na pinapagapang natin dito, i-connect natin dito sa positive na wire dito sa galing sa ilaw na nilagay natin. At hindi pa yan mag-iilaw kapag hindi natin ilalagay yung ground ng ilaw dito sa may negative terminal ng battery or sa body ground. Pag nalagyan na natin ng ground yung ilaw, dyan pa siya mag-on or gagana. Dyan pa siya iilaw. At kaya nilagay natin dito sa accessories wire yung positive na linya dito para hindi siya direct. Magiging dependent siya dito sa susian. Kasi kapag direct, pwede siyang ma-on na hindi mo namamalayan, tapos magkukonsumo siya ng kuryente. Mauubos yung pundo na kuryente dito sa kanyang battery. Yung sinasabi ko na direct, yung kahit nakapatay yung susian, iilaw at gagana pa rin yung kuryente. Bali, nakadirect siya dito sa battery, yung positive na linya ng battery or positive na linya galing sa battery patungo sa susian. Huwag nating ilagay dyan kasi kahit na naka-off yung susi, gagana pa rin yung switch at saka yung ilaw. At kapag napindot yung switch na hindi sinasadya at hindi mo namamalayan, gagana yung ilaw. Tapos kahit nakapatay yung susian, naka-on pa rin yung ilaw at konsumo yan ng kuryente. Kaya for safety talaga, dito natin ilagay sa
accessories wire dito sa susian, yung after switch na positive supply. At abangan nyo hanggang dulo kasi maglalagay ako sa screen dito sa video ng diagram kung paano ko to ikinabit or sa wiring connection niya, diagram na ilalagay ko dito sa screen. At ayan, nalagyan ko ng electrical tape, nabalot ko na yung negative na connection, negative na linya. Tapos dito na naman tayo sa positive supply galing sa susian, yung accessories wire. At itong dalawang wire na to, galing ito sa ilaw. Pag-isahin natin ito kasi galing ito sa ilaw, positive na linya ito. Ilalagay natin ito sa accessories wire na pinapagapang natin galing sa switch. Madali lang mag-wiring dito, mag-connect ng wire, magdugtong. Ang mahirap dito pag-organize or pag-arrange ng mga wire. Balatan ko muna tong isang wire dito at saka itong kabila rin para pag-isahin natin kasi pareho itong positive. Ilalagay natin ito sa accessories wire dito sa positive supply galing sa switch, sa on off switch. Tapos balutan natin ang electrical tape. Ayan, nalagyan ko na siya ng electrical tape. Tapos i-organize natin. Lagyan ko muna to ng plastic tie, cable tie para hindi siya gagalaw, para magiging stable yung wire at saka para hindi siya magkikis-kis dito sa kanyang chassis. At ito ring isa para hindi siya maipit dito sa kanyang upuan, yung wire, para humaba yung buhay ng wiring connection natin. Ayan, nailagyan na rin natin yung ilaw ng plastic tie. Subukan natin mga kaworks. Ayan na, automatic na siya, on off. Ayan, gumagana yung switch, on off switch. Tapos dito sa ilalim, ayan na, napakaganda, parang patrol, red and blue yung ilaw niya dito sa likod. Itong apat na ilaw, ito lang yung switch niya, isa lang yung switch dito sa apat na ilaw. Dalawang ilaw dito sa may ilalim ng tangke at saka dalawa rin dito sa likuran. Isa lang yung ilaw. Okay, ayos na mga kaworks. Shout out po sa kaibigan natin na si Boyet Channel dyan sa Tagum City at siya may-ari nitong motor. Maraming salamat po. God bless, ride safe, peace, I'm out.